Amen. Pangapang natin ang Panginoon. Praise the Lord. Handa ba ang pag-iisalita ng Diyos? Amen. Glory to God. Kaya na po natin bumaba, pamagiging natin. Sino po nila ng Bible? Basahin po natin ating verse ngayon. Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi niya, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tayo po mag-pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Tinatas namin, Panginoon, na patuloy po kayong pamunahan, O Diyos. Lord God, we acknowledge your presence, Lord, in this day. Katulad sinabi mo, Panginoon, 2 at 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa mga nagitan. Kaya, Lord God, we acknowledge your presence, Lord God. Hindi namin na ito pong bukas ng puso, ng isipan namin pa ng siyang salita. Kaya, Lord Diyos, makita namin iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, salita mo lamang mga Panginoon, Panginoon, at kaluwalhatian mo lamang mga Panginoon. Salamat, minsan pa, pinipurot sinakabaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Napanalin ang Panginoon, praise the Lord. Kung makita natin, sabi ng Bible, the Bible is taught us to seek our eyes on the Lord. Alam gusto ng problema sa atin, natin, naranasan ito, no? Lalo na pag mayroong lalo na pag mayroon tayong pinagdadaanan, sitwasyon, okay. Mayroon tayong pinagdadaanan na sitwasyon, sabi nga, minsan, yung tingin natin nawawala sa ating Panginoon. Minsan, yung tingin natin napupunta sa sitwasyon. Sa pinakamahirap, napupunta sa sarili natin. Diba? Alam mo, pagkakas sa ating sarili natin, sometimes miscarriage tayo. Tama ba? Kasi bakit? Bilang tao, marami tayong failures. Tama? Marami tayong mga shortcomings. Diba? Kaya sabi ni Lord, huwag kang tumingin sa sarili mo. Tingnan mo ako, sabi ng Panginoon. Amen? Kaya tayo sa ating mensahe is fix. Okay? Yan, fix. F. Okay. Aside from Jesus Christ, on our Lord Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin nito? Pag sinabing fix your eyes on the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin ba nito na maghapon na nakatulalaan at tingin sa picture ni Lord? Ganun ba? No. Ang ibig sabihin ng Panginoon is looking to Jesus, no? Hindi yung natural eyes, but with the eyes of your heart. Mga kapatid, yung puso pa natin may mata. Grabe, no? Sabi Lord, dapat pala yung puso natin lagi nakatuon sa ating Panginoon. Ano ba yung ibig sabihin niya? Yung puso natin may mata, oh. Diba? Sabi, let's take your eyes. Yung mata daw natin, yung puso ang tumingin sa ating Panginoon. So, ibig sabihin niyan, okay, yung reality kung sino ang Panginoon. Dapat pala, alam ng puso natin kung sino si Jesus. Kasi alam niyo po, manonood kayo ng mga documentary sa YouTube. Maraming documentary against sa ating Panginoon. Maraming documentary sinasabi si Jesus, tao lang. Meron sinasabi, prophet lang siya. So, kailangan bilang Kristyano, nakatunod tayo ng kung sino ang ating Panginoon. Amen? Kaya masama nito, sabi nga, i-unveil natin kung sino ang ating Panginoon. Kasi bakit siya naman ang central ng ating, bilang mga Kristyano, tama ba? Tama ba? Dapat siya yung nakikita natin, at dapat siya yung nauunawaan natin. Amen ba mga kapatid? Praise the Lord. Next, ayan, to see Him in your heart as your loving reading. Dapat wala, ang tingnan sa ating Panginoon, mapagmahal siya mga kapatid. Amen? God, any moment, pwede ka lumapit sa Kanya. Hello? Lalo na in times ng discouragement. Lalo na in times ng fail ka. Minsan siya problema sa akin, the moment we fail, meron tayong sinasabi ko, did you win out sa Panginoon? Lalo na nung nag-fail ka, lalo na lumapit ka. Amen? Bakit? Kasi siya ang mag-aalas. Tama mga kapatid, palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. So ano ba sabi ng Bible? Ito, Ephesians 1:17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. Imagine, ang nagsalita dito, si Apostle Paul. Ang laging prayer niya sa mga Christian, ano yun?
Spirit of wisdom and revelation. Sino po dito ng gusto ng wisdom? Taas ang kamay. Amen? Amen? So sabi ni Paul, kailangan lagi tayo ngayon, Lord, give me wisdom. Okay? So yung wisdom, ibinibigay ng ating Panginoon. Sabi niya ito, I pray also that the eyes of your heart. Hindi mo talaga yung puso natin, mga kapatid, tama? Sabi niya, ano yan? So that your eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope which He has called you and the riches of His glorious in you. Gusto niyo ba malaman kung gaano kayaman ang Diyos, mga kapatid? At gusto mo malaman kung gaano kalaki, amen, ang mada mo para sa ating Panginoon. Okay, sino ba dito gusto pamanaan ng Diyos? Amen. Wow. Sabi Lord, kailangan i-open natin yung eyes natin. No, let's focus our eyes on our Lord Jesus Christ. Amen? At dahil doon, pag nakafocus tayo, number one, we will have hope. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Amen, mga kapatid? Kaya ito ang talagang pag-asa. Ano pang halaga ng hope, mga kapatid? Again, yung hope, mga kapatid, hindi din siya gusto. Sabi ni Pastor Hope daw eh. No, hope na pag-asa, mga kapatid. Amen? So God will give you hope. Pag tingin naman ang life mo, wala na mangyayari sa buhay ko. No. When you fix your eyes on the Lord, meron pang pag. Amen? Sabi ko, sabi niya, you reach this glorious inheritance in the sea. Wow. Bakit pag tinitingnan ka pala ng Panginoon, at tingin sa'yo, you are saved. Sabi mo sa kanyang kapatid, you are a saint. You are a saint. Amen? So, nandito pala si St. Catherine, St. Rose, amen ba, mga kapatid? Sa Panginoon ng Diyos, because we are in Christ, we are saved. Hello? At dahil doon sabi niya, we will have a glorious inheritance. Kapatid, yung inheritance, di mo lang ito matatagam pag dito sa langit. So, dito pa lang sa lupa, mga kapatid, ma-enjoy mo na yung inheritance. Yes. Hello? Sino po naniniwala ito, mga kapatid, na darating mo pagkakataon, lahat ang pinapangarap mo, Amen. yes! Pagkaan natin ang Panginoon. Why? Since God is a good God. Amen? Ibibigay niyo yung mga pangarap natin. So natin kanina, all of my hopes, my dreams. Amen? Ibibigay niya. Wala tayo. Lahat ng ating pinapangarap ay pwede ibigay. Amen ba, mga kapatid? So sa ating mga kapatid, in the eyes of God, we are saved. Sabi nga po sa Corinthians, you are saved of God. Pero mga kapatid, pag binasa niyo yung Book of Corinthians, grabe yung mga Christian doon. Lahat sila may ginagawa sila mga kalokohan, pero still, sabi ni Pablo, you are saved of God. Bakit? Kasi yung pagiging santo mo, hindi nakadepende sa performance mo. Yung pagiging saint mo, nakadepende yan dahil na kay Kristo. Amen? Para pa natin ang Panginoon. So, sabi nga ng mga kapatid, sabi, it is not enough to see Jesus based on your opinion. Hindi enough yun eh. Kung ano lang tingin mo, no. Tandaan natin si Lord, nag-reveal siya sa Bible. So dapat, yung tingin natin sa Kanya, no, kung paano tayo i-reveal ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya lang sabi ni Lord, walang pwede pumunta sa akin unless yung Father ang maglapit sa akin. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang Ama pala ang naglalapit kay Kristo. Hello? Nandito ka ngayon, nakaupo ka dyan kasi tinuro ka ng Ama. Hello? Yung Espiritu ng Diyos na nag-gather sa ating lahat. Imagine, di ba, nag-San Mateo? Nalayo, di ba? Pero ang tanong ba nandito kayo? Kasi the Lord has led you to come here. Hello? At nandito ka ngayon, hindi yan aksidente, mga kapatid. May purpose ang Lord. Nakaupo ngayon dyan, gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na mahal na mahal. At lahat ng pangarap mo, lahat ng panalangin mo, i-give. Lord na God. Sabi niya, kailangan daw, nire-reveal ng Heavenly Father, yung glorious truth na kung sino ang ating Panginoon. Amen? Kaya nang sa bago ito, we will reveal, sino ba ang ating Panginoon? Ano ba ang ginawa niya para sa atin? Para ma-appreciate natin ang ating Panginoon. Hello? Amen, mga kapatid. Sabi niya, kailangan kung sa ating puso at sa ating isipan. Okay. Sabi niya ito, we need to accept that Jesus, number one, is not just a good man. Hindi meron nagsasabi at with Jesus, He is a good man. Pero tandaan natin, hindi lang siya good man.
Hello? Yes. May narinig kong preacher, sabi niya, huwag kayong papayag. Okay. Na ang masasabi sa inyo tungkol sa Bible, ay yung walang spirito ng Diyos. Ano ibig sabihin? Kasi maraming tao na reading the Bible, they ini-interpret nila. Pero tandaan natin, pag the moment wala kay Christ, wala yung revelation ng Holy Spirit. Hello? Kaya dapat nakikinig tayo sa mga tao na na pinapamunahan ng banal na Espiritu. Number 2, ano ba? He's not just a godly prophet. Kasi nag-sabi at Jesus, propeta. Pero tandaan natin, hindi lang siya propeta, mga kapatid. Hello? Amen? Ano ba? Hindi lang siya miracle worker, although marami siyang ginawa. Pero hindi lang siya miracle worker. Ano ba siya? Tandaan natin, siya ay anak ng Diyos. Yes. Hello? Tandaan natin ang ating sinasab ang ating Panginoon ay anak ng Diyos. Kaya huwag kayong mapayag mga kapatid na may mga tawag sa akin, at Jesus tao lang yan. At Jesus propeta lang yan. No. He is the Son of God. Siya yung anak ng Diyos. Siya yung pinangako ng ating Diyos na magtutubos sa ating kasalanan. Kaya ba mga kapatid? Ano pa? Tandaan natin si Lord, our sin bearer. Ano yung sin bearer? Kinuha niya yung kasalanan mo, mga kapatid. Sabi niya sa Corinthians, he knew no sin. Wala siyang kasalanan. Pero he became sin. Naging kasalanan siya para sa iyo. Hello? Nakakasalanan mga kapatid, kinuha niya at pinagbayaran niya. Kaya nga nandito kayo, nag-i-enjoy ka, di ba? Tumakas ka na kawal. Kasi nga, pinatawag ka na. Yes. Amen? Nagawa mo kasalanan, pinagbayaran niya. At ang pinakamagaling sa mga kapatid, talaga nakamanga, pati yung mga kasalanan na the future, binayaran niya na rin. So, paano naman? Oo. Dahil nila mga kapatid ng Diyos, nakita niya na yung beginning, kanyang end ng night. Amen? At lahat ng failures mo, kinuha niya na yun at pinabayaran. Kaya every time that you will pay, nasa lang mabot sa ating panging vaccine. Yes. Alam ko natin. Kaya natin Panginoon, mga kapatid. Kaya ang problema ng church, hindi sin. Alam mo ang problema ng church, hindi sin. Kasi yung sin was already paid on the cross. Ang problema ng church is condemnation. Tayo nag-condemn. Diba? Pero hindi ko sa church na ito, ha? Tama ba? Kasi lahat tayo din nagmamahalan, tama ba? Kapag natin na kami na-burden. Pero sa isang church, ano ang problema eh? No? Pero tandaan natin, there is therefore now no Condemnation for those who are in Christ Jesus. Napakagandang katotohanan na wala nang paghahatol. Amen? No, Pastor, hindi ko sabihin ko, magkakasala. The moment you know that you are forgiven, lalo mong mamahalin. Amen? Sabi ni Lord Jesus Christ, those who are forgiven much will love much. Pag alam mo pinatawag ka ng malaking kasalanan, mamahalin ko ang Panginoon ng malaki. Palapakan natin. Amen? Ano siya? A justifier. Pagka natin si Kristo, siya yung justifier. Ano yung justifier? Siya yung sabi sa'yo na okay, acquit ka na. Bakit pinagbayaran ko na? Di ba meron tayong sa batas yung double jeopardy? Hindi sabihin yun. Hindi mo pwedeng pagbayaran sa kasalanan na pagbayaran na. Hindi, acquit ka na eh. Pagbayaran mo na eh. Hindi ka na pwedeng magbayad ka. So, ang bigtibig sa atin mo, hindi mo na pwedeng kailangan pagbayaran yung kasalanan mo kasi may nagbayad na. Hello? Yes. Kaya yung friends sabihin ko, nagkasala ka, sumpain ka ng Diyos. Hindi Kristo, naging sumpa na para sa'yo. Yes. Hello? Yes. Kaya hindi naman siya ng mga kapatid, wala ka ng sumpa. Hindi mga kapatid mo, kapatid. Kapatid. Wala ka ng sumpa. Wala ka na sumpa. Amen. Hello? Ano rin yung sumpa? Number 1, sumpa ng kahirapan. Pinabayaran natin Panginoon yung mga kapatid. Kaya huwag ka papayag, manatili kong mahirap. Kasi hindi tayo para sa hirap. Ang Diyos natin na puting. Amen? Naniniwala ko na kasama mo lagi. Yes. Kaya sabihin dahil kasama ang Panginoon, itataas ng Diyos ang tubig. Yes. Para pa natin. Hello? Kapatid, kung ang lahi mo mahirap, kayo ang simula, ayun, nahianap ang Diyos.
Yes. Hello? Palapan natin ang Panginoon. Bakit siya ang ating justifier? Kaya walang pwede magsabi sa'yo eh. No? Siya yung justifier mo. Sa Lord na nagbayad ng ating mga kasalanan. Next, Redeemer. Ano ibig sabihin ng Redeemer sa Tagalog? Manlulubos. Tinubos tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hello? Yes. Ang dahil natin mga kapatid, nagbayad ang Panginoon, hindi sa Jacob. Kasi meron sabi, ang Diyos nagbayad kay Satanas. Hindi siya nagbayad. Walang utang ang Panginoon kay Satanas. Hello? Nagbayad ang Panginoon sa ating Diyos. Kasi doon tayo nagkasa. Pero galing sa good God, nabigay niya lahat. Alam mo kung pinag-aaralan yung Redeemer o yung Kinsman Redeemer sa Bible, meron siya mga qualification. Number 1, kailangan kamag-anak mo siya. Pag hindi mo siya kamag-anak, hindi niya pwede redeem. No wonder why ang ating Panginoon nagkatawang tayo. Para nang maging kamag-anak natin siya. Okay? Ano ba yung number 2? Kailangan mayaman siya. Kasi paano kayo redeem kung hindi siya mayaman? Mayaman ba ang ating Panginoon? Amen. Kaya meron siya kayo na tayo ay sige. Number 3, ano pa? Kailangan willing mo ni Dino. Kasi kung hindi siya willing, wala akong magagawa. Pero ang sabi ng Bible, John chapter 10, He laid His life for you. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Alam ka na. Grabe ang ating Panginoon, napakabuti mga kapatid. Imagine, tinubos ka niya para ano, para pagpalain mo. Kasi yun ang desire niya. Pagbuhin ang buhay mo, itaas ang buhay mo mga kapatid. Kasi mahal na mahal ka. Next, mediator. Ano yung mediator? Tagapamagitan. Sabi ng Bible, siya na magitan sa Diyos at sa tao. Amen? At dahil doon, nag-reconcile ang Diyos sa tao. Bakit? Dahil sa akin. Mama. Palapakan natin. Okay, next. Sabi na, He is the one who established a brand new covenant. Ano yun? The covenant of grace. Okay? And man, that's based on our works, but on His truth. Siya ang nagbigay niya, sabi niya nung yung Last Supper, sabi niya, this is the new covenant in my blood. Hello? Kaya ang namatay ang aming Panginoon, nagkaroon ng magkaroon. Kasi if you will study the old covenant, grabe, the moment you fail, curse. The moment you fail, curse. Kasi old covenant yun. Ano yun? Yung covenant, old covenant, nag-demand ng righteousness. Nag-demand ng obedience. Pero nung si Lord, inumatay sa krus at sumigaw siya, it is finished. Nagkaroon ng bagong covenant. Covenant of hello? Kaya dapat pasalamat tayo, bakit? Nasa covenant tayo. Kasi ba, kahit nag-feel ka, namamatay ka ba? Hindi eh. Lalo ka bumibig. Kasi yung klase yan eh. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? Imagine, no? Sa Old Testament, yung Israelites, nag-rebel sila sa Diyos, bumuka yung lupa eh. Kinain sila lahat eh. Grabe. Grabe nakaka-bless natin kasi we are now living in the grace of God. Kahit na sometimes, makikita sa buhay natin, hindi yung babasong pag-ibig sa sa'yo. Kahit minsan, nakakalimutan mo siya ikaw, hindi niya nakakalimutan. Hello? Kahit minsan, nagreklamo ka, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Kasi why? Kasi we are living in the grace of God. At dahil na sa ating Panginoon, yung kanyang dugo na ibinuhos. Kaya mga kapatid, kung may nagsabi sa iyo na parusahan ka pa ng gusto ko maniwala, sinaparusahan na yung kasalanan. Ang dapat i-expect mo na lang yung goodness and blessing na akin. Yes. Amen! Glory to God. Praise the Lord. Sabi dito, until we accept the new covenant of His faith, we can never see the full reality of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hanggat nandun ka pa rin sa loob, sa mixture, at wala ka sa grace, hindi mo maunawaan kung sino natin Panginoon. Pero pag naniniwala ka that you are in the grace of God, nililigay ng Lord sa'yo kung sino. Amen, mga kapatid. Glory to God. Tandaan natin, He is the one, by His perfect atoning sacrifice, has made us holy and blameless in the eyes of the Father. Sa mata ng Diyos, mga kapatid, sa mata ng Diyos, wala kang kasalanan. Bakit? Kasi may nagbayad.
Sabi ng Bible, He is the Lamb of God. Di ba sa Old Testament, ba't sila nagkakatay ng hayop at nagsusunog? Kasi nga, picture lang yun, shadow lang yun ng ng sacrifice ng ating Panginoon. Hello? Kaya sila nag-aalay ng animal. Kasi yun ang kanilang declaration, that the coming Messiah will die. Amen. Kaya nga sa Old Testament, sila nag-aalay paulit-ulit. Kasi shadow lang yun eh. Pero nung ang Panginoon namatay, sabi ng Bible, He died once and for all. Isang beses na lang. Bakit siya talaga yung bayaran? Kaya kung tumingin kayo sa namin, huwag kang magugulat kung ikaw yan. Okay? Huwag kang magugulat, ikaw yan. Amen? Lagi ko sabihin, special creation. Blameless, spotless. Bakit? Wow, blameless, spotless. Ang mabalik dahil sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoon, hindi malagay sa kanyang religion. Alam mo ba ang religion? Doon ang yan eh. Ang religion kasi, yung mga filosofiya, ano yun? Man, reaching for God. Yan yung religion. Kaya sabi ng Bible, hindi tayo nakaabot sa standard ng Diyos. Kaya hindi natin kahit gawin natin good works, diba? Kahit lumod ka pa ng kaibunin sa simbahan, ayaw ng Panginoon. Kasi good works yun. Ang gusto niya, Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon, relationship in our Lord Jesus Christ. Palapan natin. So, hindi ka lang sacrifice. Perfect sacrifice. Ano may kwento ko sa inyo? Sa Old Testament, ganito eh. For example, siyempre yung priest represents God. Pag yung isang Israelita nagkasala, magdadala siya ng alay, yung tupa. Okay? Tapos, pag dumating sa priest, okay, ang i-check ng priest, hindi yung nagdala. Ang sinecheck ng priest, yung alay mo. Okay? Bakit? Kasi nga, alam mo naman ng priest, kaya pumunta doon, kasi nagkasala ka, tama ka? So, hindi ka lang i-check. Ang i-check niya yung sacrifice mo. Titingnan niya, perfect ba? Hindi ba bulag? Hindi ba pinay? Okay, kung nakita niya perfect, okay na yan. So, ilalagay doon sa katayan. Bago katayin, yung makasalanan, ililayhan niya yung tupa. Okay? Pag nilayhan niya, ang significance doon, lahat ng kasalanan ko, binibigay ko sa tupa. Okay? Tapos lahat naman ng perfectness ng tupa, kukunin ko. So, nagkakaroon ng exchange. Okay? Now, dahil yung sin ko, nasutupa na, ano gagawin sa tupa? Yung sabi ng Bible, yung nagkasala dapat, Okay. so, pag pinatay yung tupa, patay na. Okay? Tumigis na dugo. Okay? Tapos sinulog. Ibig sabihin, ako, sinatawad na. Kasi bakit? May lumatay na sa kasalanan. Tapos, aalis kayo yung Diyos ko, tuwa yun. Bakit kasi? Sinatawad na ako. Lahat ng blessing para sa akin. Now, tupa pa lang yun. Eh, tayo mga kapatid, yung totoong sacrifice ay nagbayad sa atin eh. Ang ating Panginoong Isus eh. Amen? Amen. Hindi dapat natin expect yung blessing ng ating Panginoon. Yes. Yes. Amen? Alala ko dati, yung hindi pa ako na-open sa grasya, kung nagpipil ako, bago ko lalabas ng bahay, feeling ko, wala na kami na, kasi nagkasala ako. So, pag magtatabi ako ng kasada, dahan-dahan pa, ibang masasaan ako. Kasi feeling ko, hindi ko kasama ang Diyos. Diba? Kung nalaman ko na hindi ko na tayo iiwan sa mga pangyayaan. Yes. Hello? Ito kapal pa na mga hindi niya iiwan. Mahal na mahal ko niya eh. Actually, yung pag-ibig niya sa'yo, ang magbabago niya. Sabi, pag nakalagay natin yung kita, takas sila. Kasi galing mo na. Dapat yung ginagawa niya. At kasi fruit yun eh. Naging ganyan siya dahil alam niya na mahal siya ng Diyos. Na kahit ako bagali, mahal pa rin ako ng Diyos. Na magandang yung pag-ibig ng Diyos ang magbabago sa iyo. Hindi mo na realize yun. Kasi nga, biyaya. Para natin ang Diyos. Amen? Amen? O sili ko lang kalanan. Hindi na ako gagawa nito. Hindi na ako gagawa. Pero mamaya gagawin ko na naman. Tama ba? Kunyari, katulad yan, mag-isuyo na naman. Solutions. Mamaya gagawin mo naman. Kasi nga, batas yun eh. Binibigyan mo batas sa sarili mo.
The more na sila yung hindi ko na gagawin ito, lalo na gagawin. Pero sabi ng Bible, mag-relax ka na sa biyaya ng Diyos. At makikita mo, hindi mo magagawa yun. Ay, sa biyaya ng Diyos. Hindi! So mga kapatid, except, may namatay na sa atin sa salamin eh. Kaya every moment, lagi na papasalamat. Salamat, Panginoon. Pag-isip mo na maga, salamat, Panginoon. Amen? Ini-expect ko, Lord, you bless me. Tulad na sinabi mo, saan man ako magpunta, hinahabol ako. Expect mo, mga kapatid. Kasi pinabayaran na natin Panginoon, para sa inyo. Hello? Kaya nga napakasarap ang buhay eh. Bawat saan mo lagi ang Panginoon, imagine, the Lord is with you. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sinulaban sa atin. Sige nga mga kapatid. Sabi ni Pablo, if God for us, who can be against us? Diba? Yung kubiyas yung pangalan, cobra lang ininom, yung binagyan, nawasak eh. Cobra pa lang yun. Tayo, kasama natin. Kaya ang bumangga natin, di ba? Alma natin. No wonder why sabi ni Lord, pray for your enemy. Kaya sinabing pray, sinabi ko bumagi ang Panginoon. Kasi sabi, kaaway ko yun, inatan ko siya. Kasi ang Diyos kita na nag-release siya sa akin. Diba? Kaya kung may maaway kayo, okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Si Lord bahala. Amen. Sa pangalan. Lord God. Okay lang yan. Praise the Lord. Next, He is the one who sits at the right hand of the Father and now lives to intercede. Hindi siya ngayon sa langit, mga kapatid. Siya ngayon nakaupo sa kanan ng ating Diyos. At ang ginagawa nito, He intercedes. He intercedes. Siya natin i-pray para sa iyo. Ama, i-bless mo ang aking anak. Hindi i-pray ka ni Lord. Lord, yung anak ni Efren, salamat. Lagi ko siyang pagpalain. Ang anak ko si Rose, pagpalain mo. Ang anak ko si Faye, i-bless mo. Diba? Ano ginagawa yung ating Panginoon? Kaya no wonder why mga kapatid, natataka ka, bakit kahit minsan nalimutan mo manalangin, hindi ko papala pa din. Yes. Tao na lang, kapatid. Sabi ko, hindi mo natin manalangin. Tama? Isa pa, lalo po, date ka na sa tabang ko. Pag mo sa office, thank you. Pwede na natin ka ng gusto. Hello? Kasi hindi nakabase, mga kapatid, yung mga tinatanggap ko sa Diyos. Hindi nakabase sa mga ginagawa ko. Yung tinatanggap ko nakabase sa ginawa ni Cristo para sa iyo. Yes. Hello? Amen. Ayun mga kapatid. Ngayon kayo, pag galing mo babalik mo para manalangin, ito ang nasuot. At hindi naman ang sikreto mga kapatid, ito ginagawa ko. Kasi naniniwala ako sa Bible, pray without ceasing. Tama ba? Ibig ko sabihin, magtulong ka lang maghapon sa kwarto. Hindi. Ibig sabihin ng Panginoon, dapat laging open yung communication. Ano sabihin? Any moment, you can speak to God. Kahit anong ginagawa mo, you can speak to God. Hindi na kasi ng Diyos. Di ba? Kaya nagbabantay ang tindahan. Salamat pa na maraming bibili. Communication din eh. Di ba? Kung estudyante ka naman, salamat. Ito lang. Exam ko mo ba? Exam mo ko. Hindi mo gusto ng Lord. Mga prayer na gano'n. Hindi yung prayer na. Tayo. Lugod na. Religion yun eh. Ang gusto ng Panginoon, relationship. Any moment you can pray to God. Hello. Amen. Amen? Yun ang sinasabi ng Lord. Sabi nga ng book, brief prayer na tawag. Hindi parang, amen? Kunyari, yung mga tagapagod natin sa kabaita, meron kang invite. Lagi ko itong ingatan mo siya. O siyang mahadlangan. Na makarating sa opisina. Amen? Please lang, Lord, huwag mong gawin Indian, gawin mong cowboy. Tama ba? Kasi parang Indian, di darating, di ba? Eh, panakabayo, di ko diba? Ang pwede ko lang ako dito, lahat ng ginagawa natin. Amen? Hindi mo siya naiiwan sa bahay. Hindi mo ko siya sa bahay. Hindi mo siya kasama, mga kapatid. Kahit saan ka magpunta. Diba? Makarami na hindi siya naiiwan. Hindi siya pabayaan. Diba? Yung mga kabataan, kahit saan ka nagpunta. Kasama ko siya. Diba? Huwag mo matakot. Diba? Diba matakot. Para pa nga. Lord.
So the Lord intercede for us, man. Every moment. Sabi nga ng binasa ng book, gumagawa siya ng paraan lahat ng vision para pagpanahin ka. Ganun. Ang sabi ng iisipin, no? Ano siya authority? At sa iba ng Bible, we are seated in Christ. Kung nasaan si Kristo, nandun ka din. Hello? Kaya lang ang problema mo, kung paano yun? Kasi nakataas ka, kasama ka ng Kristo. Hello? Kaya yung mga demonyo, yung malakas demonyo, sila ang takot sa atin. Kung hindi pa ako Christian, actually, bago ko lang Christian, matatakotin ako eh. Kasi nahilig ko sa maurong music. Matatakot talaga ako. Kasi pag kaya sarili mo, natakot ako. Di ba matatakot talaga ako mga kapatid? Kaya yung naging Christian ako, nalaman ko lang, sabi ng Bible, greater is He that is in me than He that is in you. What? Hindi na ako natakot. Amen? Naalala ko nung mali pa kami. Bakit tayo natin? Tama ba? Tama ba? Diba? Lalo pag mag-uwal ka, sinabi po ka. Kaya pa nahihiprisyahan ka, kung mabilang mo, dala. Diba? Kasama natin ang Diyos! Yes! Kaya lang, sumali ka. Sumali ka, Diyos. Ingat. Diba? Pagkaan ng Psalms, there's evil in this world, tama ba? Yes. Pero sabi ng Psalm 91, no evil shall befall you. Ganun ka kapatid, mga kapatid. Walang pwedeng masamang pangyayari sa'yo. Unless, alam mo yun. Kaya pag may nangyari sa'yo, isipin nila ni Lord para sa'yo. Pero walang pwedeng mangyari sa'yo, hindi niya nalaw. Ganun tayo sa Spirit. Sino example, sino nakabasa ng book ng Job? And I suggest, basahin yung book ng Job. Bakit? Nakita siya tanas eh. Bago siya magbigay ng papaalam sa Diyos. Amen. Pwede ba gawin mo sa kanya? Hindi siya pwede gumawa isang bagay na walang kwento lang. Hello? Hindi ka pwede nito sanay-sanay nila unless you allow me. Pero God is a good God na may protection ng Diyos. Amen. Ako sa mga nakapanood ako ng balita, earthquake, di ba? Lagi sa San Lord, no evil shall befall you, even in my time. Lagi sabihin niya, mga kapatid, i-confess niya. Walang pwedeng mangyari sa pamilya. But, para pa natin. Amen? Next, ito maganda. He is the image of the invisible God. Ba't ba invisible? Tandaan natin ang Diyos na Spirit. Tama? Pero yung Spirit siya mo, walang puto, walang Spirit ang Diyos. Pero God is a good God. Si Lord Jesus Christ is invisible. Yung image na invisible, the radiance of, ano yung sabihin niya mga ito? Gusto mo makilala kung sino ang Diyos? Tingnan mo si Cristo. Si imahe, di ba? Kaya pasahin mo yung life niya sa gospel. Ano yun? Life siya nagpapagaling. Tama ba? Yan ba sa Bible na tinanggihan ni Lord? No. Lahat na lumapit sa kanya, pinagaling mo. Sabi, ganun din ang Diyos natin sa langit. Ano pa? Actually, sabi niya doon, kay Lord, yung maliit, pinararami niya eh. O, nagpakain siya ng 5,000. Sabi doon, 2 isda, 5 tinapay. Pero kumain 5,000, nalaki pa ng yun. Pag pinag-aralan mo, 20,000 na yun, sinama yung bata, saka yung mga babae. Ano yung sabihin? Yung Diyos natin mga kapatid. Kaya kapag kung anong meron ka, ibigay mo sa Diyos, i-bless ni Lord yan. Mararamihin ni Lord yan. Bakit? Hello? Naalala ko sa sinagogue, nag-positive time. Marami dami dala. Sako-sako. Tapos meron naman ito, yung babae, binigay niya lang 2. Sabi ng Lord sa mga disciples, sino ang kinalugdan ng Diyos? Sabi ng Lord, kasi yung mga nagbigay niya marami, nagbigay sila, doon lang sa sobra sa amin. Pero itong babae, binigay niya, yung ano na lang natitira, ipinigay. Ano yung sabihin? Ganito pala ang Diyos. Pag nagbigay ka sa Diyos, hindi niya sinusukat yung binigay mo. Ang sinusukat niya, kung ano yung natira sa'yo. Nabisin kung kaya mong ibigay lahat para sa Diyos. Hindi yung sa laki.
sa puso. Kaya sabi ng Bible, God loves the cheerful giver. Kapalit, kung magbibigay ka lang sa mga lobo, please na, huwag kang magbibigay. Kasi ang gusto ng Diyos masaya. Sa original pa, hindi lang masaya eh. Kung di talagang, gigit mo, ganyan yun. Diba? Lord, gigit mo. Yun ang gusto ng Diyos. Kasi tanda natin ang Diyos. You cannot outgive them. Pag nagbigay ng piso, kaya nagbigay sa 1,000. Pag nagbigay 1,000, kaya nagbigay 1,000,000. You cannot outgive God. Pero gusto ng Diyos matuto ang bigay. Kasi the moment you give, you have the image of God. Hello? Hello? Kaya ako mas naniniwala ko doon sa great giving. Ano yung great giving? Walang ceiling. Kung ano gusto mo ibigay, ibigay mo. Pastor, paano yung tayo? Hindi mo naman tayo, hindi mo tayo ka. Pero ako, nung nandun ako sa Moraya, ang gusto ko great giving. Ano yun? Within your heart to give. Kasi naniniwala ko, ang pagpapalang church galing sa Diyos, hindi sa mga tayo. Naniniwala ko. Amen. Yung church galing sa Moraya, mga kapatid eh. Ibilas ka ni Lord eh. 1.5 years, pagpatayo kami ng building. Kasi we know, ang amin is sa Diyos. At sa pang-Buddhist mga kapatid, the moment you give to God, ang tumatanggap pala yan sa Kristo. Yes, ang mga nagbibilan dyan, sila mga bro, diba? Mga precious. Then lang natin, kung nagbigay ka, si Kristo ang tumatanggap nila. Basahin ng Bible nyo, first time nag-word the tithe, makikita natin kay Abraham. Ano nangyari? Nanalo siya sa Canberra, marami siyang nakuha na kayamanan. Nakita niya si Melchizedek. Alam niyo si Melchizedek, si Christ, reincarnated Christ, si Melchizedek. Nag-tithe siya kay Melchizedek. Ang ginawa ni Melchizedek, yung binigay niya, but yung blessed. Hindi gusto rin mga bato. Yung pagbibigay pala sa Diyos, multiplier yan. Gusto mo ba? I-multiply na gusto mo na meron ka. Give to God with a change. Sabi nga sa nililok sa marami. Kung magbibigay kayo, yan doon sa lutos. Bigat-bigat ang baka. Parang layo-layo mo yun. Parang layo-layo mo. Please lang mga kapatid. Magbigay ka ng masaya ka. Yun ang masaya. Hello? Yes. Naniniwala ako, mabibili natin yung lupa nito. Yes. Bakit? Kasi nakatingin ako hindi sa Edro, sa mga gusto mo. Nakatingin ako kasi Diyos, mas mayaman ng Diyos. Hello? Pero gamit sa Diyos ka, hindi niya ito i-literal na yung tama ba? Pero bino mo sila, may kumpiso-piso, bukol-bukol na. Pero gamit sa good God, gagamit siya ng sitwasyon at mga tao. Kaya kung nakita mo na yung opportunity, i-grab ko na yun. Hindi. Sabi na, Parent Lord, binitin mo ako rito, hindi na po. Sa akin mo pataluyin yung pabili ng lupa. Sarap nun. Bakit? Kasi kung siyempre pinadaan, may matitira para sa iyo. Ito na kasi na-explain ko. Kunyari, yung tubig. Lord, gusto ko ako maging daluyan tubig. Di ba mababasa ka? Oo. Sarap na na. Saan mo padaanin doon? Bakit? Mababasa ako. Si Lord, in image of the invisible God, the radiance of God. Kaya nga, pagbasa ng Bible, nakita si Lord, gano'n ang puso ng God. He always give. He always heal. Amen? Ang pinakamaganda pa doon, kahit yung patay na, hindi na natin yung patay. Yes. Naniniwala ba yung trauma? Yes. Sabi ng Bible, 2-3, nagkakatiko, naroon siya sa ating kalakita. Hindi ito ang Panginoon eh. Dapat nga, ang attitude natin, every time we go, every Sunday, ang attitude natin, hindi ito. Kapalit, ang bida hindi si Pastor Charlie. Ang bida hindi yung mga tumutugtog. Ang bida siguro. Yes. Pag ganyan yung attitude mo, dahil mas mararamdaman mo. Masarap mo sa worship time. Sabi nga, the best place here on earth, hindi sa London, hindi sa Boracay, hindi sa Palawan. The best place here on earth is in the presence. Yes. Hello? Diba? Kasi pasensya na ng Diyos. Isa nga nun, tumutulong na rin yung mga kasi bakit? Nararamdaman ko ng sabi na. Totoo naman.
Ano ka natin? Thank you, Lord. Yan ang ating Panginoon, the same legend of glory. Tayo pa nga sa pollution. Yung kabuuan ng Diyos in well Jesus. Yung kabuuan ng Diyos ay nanahanda ng Panginoon. Amen? The exact, sabi pa ng Bible, the exact imprint of God. Yan ang ating. Kaya I suggest, if you want to know the Lord, read your Bible. No? Sabi nga, kung nagbasa ka ng Bible, dapat action is yung love. Sinagteta ni Lord sa iyo yung Bible, yung mga may boyfriend girlfriend dito, di ba pag may nagteta, masarap basahin. Diyan, masarap basahin. Yung masarap, pag binasa mo na, binasa mo na umaga, tago niya sa wallet. Huwag na may takali ka basahin mo ulit. Nagkaya ko talaga. Tago mo yan, at mamaya-maya, pagdating ng gabi, bago matulog, bakit ganun yung attitude? Kasi na love. Alam mo yung Bible, love letter ng Lord sa yan. Kaya pag binasa mo yan, dapat yung love ni Lord. Di ba? Sabi ka, di ba, pag nag-love letter ko, may mga pangako ka. Promise. Tama ba? Tama ba? Sabi, alam niyo ba ang Bible? 3,000 po na. Maraming set para siya. Kaya kung pinagbabasa ka ng Bible, hindi ka nagbabasa, basta na, at then yung reflection verse lang, pero yung attitude of love, sila letter ni Dulce. Next, ito maganda. Dahil he is the King of Kings and he holds the whole universe together. Ganyan mga pamilya ng Diyos. Sabi na Bible, ang ating pala ng Baba, that the Lord will come again. But he also about that the second aspect, yung pangalawang pagbalik. Ano yung ba ang good news? Kung sinasabi na noon, malapit na ang bus. Hindi niya natin makikita doon. Baby. At maganda kumabot ang good news, sabi niya, He is the King of Kings. He is the Lord. Sino ba yung mga king? Sino ba yung mga Lord? Pag dumating natin tayo ng mga He will reign 1,000 years ago. And we will reign as king and queen. Papalit hindi mo naranasan ng corona dito sa lupa. Yes, para sa mga pasyent, hindi mo naranasan ng corona. Pagdating ng Panginoon, siyang putingin mo. Hello? Yan ang sarap iisipin. Grabe, imagine natin. Sabi nga, yung first coming na, Ha? Ano? 8 years. Oo, yan. Sa Revelation. In a church. Pag dumating naman, i-judge siya natin tao. Pero God sa good na inside sa mga. Actually, kasama natin ang Panginoon. Amen? Sabi niya sa truth, the Lord will come with His things. Mga kapatid, kung dito hindi na nasa mga bayo, dahil yung Panginoon, mga babayo. Sa Bible. Sarap mga pag dumating ang Panginoon, kasama tayo na. Unahan pa tayo. Unahan tayo. Unahan tayo. We enjoy. Tayo mga ng-professor ko sa Doctrine of the Last Day. Sabi sa Bible, wala nang tubig, lahat ng lupa na. Wala nang tubig, lahat ng lupa. Sabi ng professor ko, dahil planeta sa Panginoon, mamili ka ng planeta. Parang saan ba yung mga Owan. ba nga ba ito? So why we are in. Alam ko na. Sabi nito na, pagdali, by this love perfected in us, 1 John 4:17, so that we may have confidence for the day of judgment. Sa maganda, because as He is, si Lord, so are we in this world.
Sabi ng Bible, kung sino si Kristo ngayon, sure ka. Saan ba ang Panginoon? He's waiting, no? Nakaupo, sure ka. Kaya mabalik, kahit anong problema dumating sa'yo, harapin mo, kahit kasama mo. Yes. Sabi nga, nung benedict ako kay David sa aking Goliath, si David maliit lang eh. Si Goliath napakalaki. Now, bakit ang laki nung ano niya, obstacle, ang laki ng challenges niya. Pero natalo niya, bakit sa kasarap lang kami. Ngayon, kaya naman pala malaki yung challenge, kasi malaki yung destiny. Kasi magiging happy siya. So, ano yung sabihin? Ano yung truth? The great is your obstacle, yung challenges, ibig sabihin, great is your destiny. Ibig sabihin ngayon, maraming mga obstacle, maraming paghaharap. Matuwa ka, ibig sabihin, mas malaki yung destiny mo. Mas malaki yung future mo. Diba? Yan, may ginagawa kong mga business, ang daming mga obstacle, no? Ginagamit as in, ang lalaki pa, pero you will overcome yung mga obstacle. Ang good news ng mga kapatid, mas malaki yung destiny. Yes. Naniniwala ba kayo mga kapatid, lahat kaya ito mga special purpose? Yes. No. Amen. Diba? Again, dahil sinasabi mga kapatid, ini-encourage yung mga natin, yung mga nanay natin, yung mga, walang huli ng lahat, walang ganun mga kapatid. Kaya gawin ng Diyos, gawin ng Diyos. So, huli na ang lahat. Sige, huli ng lahat, kaya kang gawin ng Diyos. Yung mga kabataan naman, grabe, magtiwala kayo sa atin. Hayaan nyo na dalhin kayo ng Diyos sa inyong destiny. Imagine, kung may pala tinignan ito ng mga kabataan. Imagine, lahat ng kabataan natin dito, mga kabataan. Pero magiging doktor, pero magiging lawyer. Hello? Ano yung impact ng pinag? Kaya yung mga baby natin, yung mga bata, i-build yung future natin. Lagi natin sabihin na mahal na mahal. Yun ang lagi natin sabihin. At paniwala. Yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, kung ano si Kristo ngayon, yun. Kaya naman yung tanong natin, am I accepted? No, but it's tanong. Ang tanong, is Christ accepted? Si yun ka eh. Hello? Ngayon ka mga kapatid. Si Lord ngayon, nag-doon, nag-ahari. Ikaw din, mag-ahari ka. Jesus. At kapatid, mga prayers mo, panalangin mo, pag-isipan yun sa Diyos. Kaya sabihin ng Diyos. Ang gusto na ng Diyos ngayon, ayusin yung buhay mo. Yeah. Para pag dumating yung blessing, hindi mo paano pumitin. Diba? Ang ng illustration, yung drum. Dahil ikaw yung drum, butas-butas. Kaya magigit ka maghapon, hindi mapupunod. Kasi sayang, butas eh. Ang gagawin mo, napaksan yung mga butas. Pero galing sa butas, bibigyan ka ng bagong drum. Pag binuhos mo yung pagpapala, makasan mo. Kasi maraming pakinaba sa pagpapala. Amen! Last question natin. Sino gusto yung mga mata? Lord, tingnan mo yung mga gusto yung ayaw sa akin ibigay. Ulit, sino gusto yung mga mata? Ano mga kapatid, payayamanin ka ng Diyos? Hindi dahil para maging komportable ka lang. Yes. Kaya natin mga kapatid, the speech ng ayaw. Huwag na tingin yung sarili mo. Maraming schedule eh. Diba? Baka bakit mo sa dito, hindi pa ako din. Pero galing sa Lord lang, hindi pa ako. So, fix your eyes. Lahat ng desire. Ito tayo yung bulan,